What's up mga kadugol? So ito yung mga nangyari noong linggo nung tayo ay naglipat ng mga isda dun sa mga bagong tab. So sinetap ko sila. So kwento ko lang sa inyo kung ano yung mga isda na nilipat natin tulad nitong mga almost 2 months na PKBM natin. Maganda yung paglaki ng PKBM natin ngayon kasi malaki yung tabs nila. So kailangan nga talaga sa pagpapalaki ng mga balon molly, maganda yung space or malaki yung space sa mga tabs na i-grow out nyo sila. Okay, so meron din tayong mga bago nire-research ngayon about sa kung ano nga ba yung mga nakaka-apekto dun sa paglaki ng mga isda. Yes, medyo maarte na, di ba? So, kailangan kasi nating talaga patunayan yung mga sinasabi natin na kailangan mo ng malaking tab, gaano ba dapat kadami yung isda sa loob ng isang malaking tab, or yung fry, saan ba dapat ilagay? Sa maliit na lalagyan, pwede ba sila doon? Or pwede ba kagad sila ilagay sa malaki? Okay? So yun sa 5 gallons ko guys, nilalagay ko lang sila doon para makakain sila kagad. Okay? Para hindi sila mawala doon sa malaking tab. So sayang kasi yung mga fry na hindi makakain dahil sa masyado malaki yung tab. Iniiwasan ko yung ganong senaryo. Ngayon dito guys, so maganda yung panimula natin. So nagsimula tayo sa 140 liter na tub. Meron tayo ngayon mga malalaking tubs tulad nitong sa Japan Surplus na nabili ko nung matagal na rin to last month pa. O bali last year, sabihin na natin ganun. So ito yung Japan tub. So dito ko nilagay lahat ng mga lalaki nung batch ng PKBM na yon para separately sila lumaki. Okay, kasi medyo mas marami din yung babae dito pero at least halos 1:1 yung bilang ng mga babaeng PKBM natin sa lalaki. Sa mga susunod na video natin, ayan yung details about sa ano ba talaga yung nangyayari sa tubig mo kapag masyadong maraming fry. Yung space ba talaga yun, tinitingnan ng mga isda o may ibang something na nangyayari dun sa tubig mo. Ayan. So ito guys yung mga bago nating tubs na nabili sa mall. Ayan. So dalawang malaki to na 160 liters na pahaba. Instead na pataas yung una nating ginamit. Okay? So kung nakikita nyo naman sa mga magagaling natin na breeder sa iba't ibang lugar. So yung mga fish pond nila malalapad, malalawak, 'di ba? Mababaw lang yung tubig. So yun yung para sa akin din ideal na place para sa mga isda na palakihin. Pero syempre kapag katulad ko na limited lang yung space dito sa likod bahay. Ayan, so ito yung pinakamaganda siguro instead na magpagawa ka ng cement pan. Ayan, kung wala ka namang budget, kung limited lang. Ayan, so palagay ko ito yung isa sa mga pinakamagandang gamitin. So yun lang guys, so abang natin yung susunod na mga video natin kasi mas marami tayong pag-uusapan. So yun lang, so like, follow, subscribe, stay tuned lang kayo at marami pa tayong pag-uusapan dito sa Jugols. Maraming salamat.